Nag-request po ulit po ako ng police report. Sabi daw po, yung police report po is nasa locker. Then yung may-ari po ng locker is nasa Valenzuela po para po nagpa-drug test na po. Yun lang po sabi. Ngayon, ang sinabi ng pulis ay nasa locker at wala yung may-ari ng locker. Tama. Kaya bumalik ka na ng bukas ulit. Opo. Kasi po sir, nung March 16 po na nagkaroon po kasi sila ng pag-uusap for settlement. Bakit yung police report nandun sa locker ng isang pulis? Bakit wala po sa official filing cabinet ninyo? Naintindihan ko naman yung ating complainant sa part niya na kung bakit na siya nagkaroon ng sigurong pagdududa kasi parang binabaliwala ng pakiramdam niya, sir. Tingin natin, may iwasan sana siya. Dapat pakiramdam ng ating mga lumalapit sa police station, sir, na talagang inaasikaso sila. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Ano nangyari dito? Wala kayong makuhang police report? Opo. March 16 po, nag-request po kami nun. Sabi po bukas na lang po. Anong petsa nangyari yung insidente? March 4 po. March 4. Bakit March 16 na kayo nag-request ng ano? Kasi po, nag-aasikaso po kami sa pera po para po mababakalan po yung girlfriend ko po. Meron bang pagka-regular or pag-uusap between sa'yo and itong mismong nakabangga? Nasabi ko na po yung halaga is 155K po. nung March. Tao ng truck driver or yung mismong Yung tao ng representative. kumpanya? Okay, Yung representative ng company. Opo. Mhm. Na 155K Anong po. petsa mo siya nakausap? March 10 ko po na text po, then nung March 12 ko po pinakita yung parang quotation letter po ng bakal. Nung March 16, 40K daw po yung mabibigay. Inantay nyo sa police station pero hindi sumipot. Opo. Then, pagkatapos po nun, nanghingi po ako ng police report po para isabay ko na rin po sana. Anong sabi ng police? Bukas na lang daw po. Bakit daw? Hindi ko po natanong kung bakit po. Pero sabi bukas na lang Tapos, daw po. bumalik ka ba ng March 17? Opo. Para po yung sa 40K po, sabay na rin po. Tapos po, nung pumunta na po yung representative po ng may-ari ng truck, sabi po is 40K lang po yung mabibigay nila. Then, magkakaroon po ng kasulatan na yun na lang po yung mabibigay po nila. Hindi po kami pumayag. Nag-request po ulit po ako ng police report. Sabi daw po, yung police report po is nasa locker. Then, yung may-ari po ng locker is nasa Valenzuela po para po nagpa-drug test daw po. Yun lang po sabi. Then, naghintay po kami ng mga 3 hours. Then, after that, umuwi na lang po kami. Tapos, pinaiwan po namin yung phone number po ng Okay. ni tita. So, anong nangyari, sir? Nakailang request kayo. Ngayon, ang sinabi ng police ay nasa locker at wala yung may-ari ng locker. Tama. Kaya bumalik ka na ng bukas ulit. Opo. Bali po nasa right lane po ako, then nasa left lane po yung truck. Tapos po nasa gilid po ako ng right lane, dumidire-diretso po ako, mabagal lang po. Then huminto po ako kasi po nag-giveaway po ako sa lalabas sa kanan, tapos yung papasok sa kanan. Then, Saan kayo, sir? So, ito. yan po. Okay. So, anong nangyari ay nag-slow down kayo. Opo. Pagkatapos, etong si truck, parang blind spot, kumanan, nabangga yung motor mo. Opo. Matanong ko, anong nangyari dun sa girlfriend mo? Anong injuries ang nasustain? Sa ano po, ngayon po na-operahan po siya nung March 25 po sa Ano yun, halos nagulungan siya? muntik na po matuluyan po, hinata ko po siya dyan. Okay. So, anong naging injuries ng... Sa may pelvic po, then ano po, durog ano yun? po yung... Parang na-break yung kanyang hip? Opo. Tapos po binakala na po nung March 25, then basag din po yung sa right hand po niya. Parang nadurog ng Opo. bigat ng Opo, truck. babakalan din po baka by after Holy Week po yung next operation. Okay. So, yun ang nangyari na pinsala na nangyari sa girlfriend mo. Okay. Opo. So, ngayon, yun ang naging usapan, dapat mag-aaregluhan na sana pero hindi umabot dun sa halaga na hinihingi niyo kahit may pinakita ka ng quotation. Opo. Ngayon, sa kagustuhan mo lang sana na makuha yung police report, nagkaroon ng mga delays na hindi mo maintindihan kung bakit. Kaya nagtaka ka na baka mamaya niluluto lang ng police. Ayun po, possible Parang po. ganun ang duda mo. Opo. Sir, in behalf po ng Traffic North sa supervisor, sir, humingi po ako ng pasensya dun sa nangyari regarding dun sa report. Kasi po, sir, nung March 16 po na nagkaroon po kasi sila ng pag-uusap for settlement. So sir, yung sinabi nung March 16 na hindi nakapunta, kaya sinabi bukas, parang March 17 siya darating. Apo, yung driver po yung wala nung March 16 na nandun po, sir, is yung liaison official po nung Company. Wala yung driver. Ngayon, ginawa ay official schedule March 17. Nagkaroon ng pag-uusap March 17 tapos hindi nagkasundo kaya nanghihingi ng police report si sir. Po.
Ang nangyari naman, sir, noong March 17 naman, sir, may binaba po kasing memo yung headquarters regarding sa drug test po ng mga pulis natin. Unfortunately, sir, hindi naman po inaasahan na kailangan nilang makapila po na agad na sa drug test. Na isara po yung pinaglalagyan ng police report. Kaya nga po humingi ko ng pasensya. Sir, bakit matanong ko lang, bakit yung police report nandun sa locker ng isang police, bakit wala po sa official filing cabinet ninyo, drawer, para kahit sinong police na nakadestino doon, mas madali sana na makuha? Yun lang naman, sir, ang aking pinagtataka. Yun nga po, sir, kaya humingi rin po ako ng pasensya. Na ano ko rin po yung investigador ko, sir, doon, na bakit niya doon nailagay. Na ano lang, sir, na kumbaga sa mamadali niya, sir, doon sa pagpapadrug test, doon niya po nailagay, hindi po rin sa pinaglalagyan namin sa opisina. Kaya Okay. nga po, sir, actually humingi rin po ako ng dispensa doon sa pamilya na nanghihingi ng report in behalf po nung sa Okay. investigador ko po. Okay. Well, sir, siguro no, with that said, ngayon, tatanungin ko naman, anong status ng ating police report kung sakaling babalik na po ang ating complainant dyan? Pagbalik niya ba, maaasikaso na ba siya kaagad? Makakuha na niya kaagad yung papeles? Mapupuntahan na niya kaagad yung kailangan niya puntahan? Actually, sir, nung after po noon, nung March 17 po, nag-extend na rin po kami ng effort to contact po yung hindi na niya po kami na-replyan kasi naka-ready naman na po yung report talaga simula po nung 17 hanggang ngayon na tinetext po namin sila, yung relative po nung babae, saka siya. Yes, sir. Sir, naintindihan ko naman yung sa parte na pag-extend yun ng effort nyo, but naintindihan ko naman yung ating complainant sa part niya na kung bakit na siya nagkaroon ng sigurong pagdududa kasi parang binabaliwala lang pakiramdam niya, sir. Tingin natin, may iwasan sana siya. Hindi sana aabot sa ganun na punto na parang magdududa pa yung ating complainant. Dapat pakiramdam ng ating mga lumalapit sa police station, sir, na talagang inaasikaso sila. Whatever side it may be, kung ano man yung tingin natin sa kanilang kaso, hindi po dapat maapektuhan yun. Kung sa tingin po natin na mali sila, kung sa tingin po natin na tama sila, bahala na po ang korte ang magsabi. So baka lang, sir, kasi ako iniisip ko lang, baka mamaya iniisip ng inyong mga kapapulis dyan sa stasyon na baka posible na ay mali, kaya hindi nila binibigyan ng sense of urgency. Sana sa susunod, whether it be right or wrong, neutral lang sila. Kasi hindi naman din ground yung police na para magdikta at magsabi kung sino nasa tama at sino nasa mali. Di po ba? Apo, sir. Apo, Okay. sir. Sana, pagpunta nitong si Sir John Kian sa inyong stasyon, ay sabihin po siguro ng inyong mga pulis na manghingi muna sila ng personal na paumanhin dito sa tao dahil dito sa abala na nagawa nila. Kasi sir, kawawa naman din itong tao na lumapit sa amin kasi namumblema siya dahil dun sa girlfriend niya na halos magulungan na ng truck kung paano niya gagawa ng paraan. Tapos ayaw pa magbigay ng halaga na kinakailangan niya para dito sa nangyaring insidente. Kasi kung titingnan mo dito, sir, ay talagang may pagkakamali naman din yung said truck. But again, that's just based on my opinion, but iba naman yung magsasabi ng korte. Kaya maganda talaga, sir, na madaan talaga dun sa mismong court. Anong masasabi mo dito sa mismong supervisor na nakausap natin? Na ibibigay na daw yung papeles, meron ka bang pakiusap, meron ka bang gustong sabihin sa kanila? Yun lang po, thankful po ako kasi yun po, meron na pong police report para po makuha po namin yung sa kailangan po namin na police report para kay Charmaine po. Asahan namin na Sir Mark na magkakaroon ng kahit panghihingi ng patawad nito mga pulis mo personally dito kay John Kian. Kasi sir, hindi lang ito unang beses, maraming beses na kung saan napupunta yung police report, maraming mga dahilan. Pero ako naman ay humahanga at nagpapasalamat sa inyong pagiging sincero at tapat dito sa panghihingi ng paumanhin dito sa nangyari. At sir, siguro asistahan nyo na lang din kung paano magsampa ng kaso, just teach him how also as well para mas maging madali ang kanyang gagawin. Okay, sir? Yes po, Sir Carla po. Alright. Sige, PSMS Mark Andrew Bartolome, maraming Okay, sir. salamat po sa inyo. Sir, maraming salamat din po, sir. Saka pasensya na rin po. Naayusin ko po sa nagchat. Alright, maraming salamat. Okay, so sir, matanong ko lang sa iyo, no? Pagkatapos mo makuha yung police report, ano namang gagawin mo? Depende po sa pamilya po ni Charmaine po kung makikipag-settle po or magkakaso po.
Saan siya nakakonfine ngayon? Sa may Dr. Jose N. Rodriguez Rizal po. Sa Is may this Caloocan. government or private? Government po. So siguro sir, maybe we could provide probably some way na para matawagan namin ng DSWD, matawagan namin ng mayor's office na para makatulong din sa inyong kasintahan. Okay po. Kasi I do understand yung urgency kasi malalayan yung sa hip replacement, malaking bagay yan. Sometimes pag may problema, pwede pa magkaroon ng infection kaya kinokorek. With that said, lahat na reklamo, sumbong at hiniing, pinapakinggan na maigi, sinusuri, inimbestigahan at inaaksyonan dito sa mas pinalawak at pinalakas na pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Maraming salamat po kay Sir Ben, kay Sir Carl, sa staff at sa bumubuo po ng Bitag para po makuha ko po yung police report at makontak po yung may-ari po ng truck. Sana po marami pa po kayong matulungan.